Okay, so yun na nga guys, baka nagpaubos lang talaga si GCash ng kanilang Mastercard before, kaya napakadali mag-order last time ng GCash Mastercard. Pero after that, alam nyo naman na hindi na tayo naka-order after like March yata, nagka-problema na sa pag-order ng GCash Mastercard. Ayan. But today, ipapakita ko na sa inyo or paano naman tayo nag-order ng kanilang bagong card. And hindi na siya Mastercard like before. Ang tawag na ni GCash dito is GCash Card. Ayan, dahil hindi na po siya Mastercard. Visa na po ang kanilang bagong card ngayon. Okay guys, so later on ipapakita ko din sa inyo kung paano i-activate ang inyong card. And of course, sasagutin natin yung mga frequently asked questions from the last GCash video. Kaya stay tuned and let's go, samahan niyo ko. Alright, so ipapakita ko muna sa inyo kung paano mag-order. Ayan, so una sa lahat guys, well, si GCash naman ang nagsabi na hindi pa sa lahat available itong GCash card nila. Ayan, so ipapakita ko sa inyo dyan sa screen para maniwala kayo sa akin. Ayan, so sinasabi dyan na hindi pa available sa lahat ng users, pero hopefully soon ay magiging available na siya. Okay, so second naman guys is dapat fully verified ang inyong GCash account. So paano malalaman kung fully verified ang inyong GCash account? So dapat ganito yung itsura niya. Merong dapat fully verified dyan or check. And para naman mag-fully verify ng account, meron tayong link sa description box. Just follow the steps doon. Kakailanganin lang doon is valid ID at saka other info. Ganyan. So, yun. And lastly, of course, dapat is updated ang inyong GCash app. So, kung hindi kayo naka-automatic nang na-update yung mga apps nyo sa phone nyo, you can check sa inyong App Store or Play Store na updated ang inyong GCash app. And last na gusto kong i-mention guys, at in-emphasize din naman to ni GCash, is that meron na silang list of serviceable area ulit. Dati kasi yung mga unang GCash card, kung napanood yung video na yon, ang haba ng listahan nila ng non-serviceable area. Ngayon naman guys, ang meron silang listahan is yung serviceable area, which is mas madali siyang hanapin at mas madaling i-search through doon sa kanilang website. So ipapakita ko sa inyo dyan, just check the link sa description box and makikita nyo dyan yung mga serviceable area na sinasabi ni GCash. Thankfully guys, is kasama ako sa serviceable area kaya nakapag-avail tayo ng GCash card. Okay, so let's go. Ipakita ko na sa inyo kung paano mag-order ng inyong GCash card. So first, syempre punta tayo sa app and then punta tayo sa View All. And then, go to Manage and click Card. Then, Order Card. Some may be grayed out yan. So, sabi ko nga, hindi pa siya available sa lahat ng users. Nakalagay naman kanina is selected users. And maybe soon naman, i-roll out din siguro ni GCash na mabigyan lahat ng GCash users. Ayan. Okay, so meron dyan yung Send Me a Card. And then, meron din yung Buy in Store, which is naka-grade out pa siya. Kasi siguro, hindi pa available. Hindi pa available. Yan. And then, so pagka-click mo ng Send Me a Card, just fill out the necessary info, yung mga kailangan dyan. And yun. Of course, guys, this is not free. As like before, meron naman siyang charge, which is 185 pesos. At saka, that's for the card. And then, 65 pesos naman para sa delivery fee. Okay, so when it comes sa delivery naman guys, ang nag-send sa akin is Ninja Van. Last time, Ninja Van din po ang nag-send ng aking card. Hindi ko po sure sa lahat kung Ninja Van din po ba ang mag-deliver sa inyo or pare-parehas tayong Ninja Van. Pero let me know in the comment section para malaman din ng iba. Pero huwag na natin problemahin yun kasi si GCash naman ang bahala doon kung saan niya ipapadala to. Kasi wala naman option doon sa pagpa-process ng card kung anong gusto mong courier. Yan. So, si GCash nang bahala. Alright, so nakalagay din po dyan if ilang business days saabutin ang inyong, kung kailan nyo matatanggap yung card. So, within 6 business days ko nakuha yung akin, Luzon area po. And then, yan. So, meron tayo dyan sa Visayas at saka sa Mindanao. Okay guys, so punta naman tayo sa how to activate your card. So for example, nakuha mo na yung card mo like sa akin. Dalawa kasi yung in-order namin, magkaibang account. So ito yung hindi ko pa nabuksan para ipakita ko sa inyo. And then this one is naka-register na siya or naka-activate na to. Ayan.
So, sa harapan ng card nyo guys, meron na po tayong pangalan. Unlike before na wala pong mga names ang ating mga MasterCard. Ngayon po sa Visa, pwede na po kayo maglagay ng inyong pangalan. So, doon sa pag-order nyo, nandoon may i-fill out kayo doon kung anong gusto nyong name na ilagay doon. Kung full name nyo ba or initials lang, ganyan. And then sa likod, ang ganda ng design niya. Ganito siya. Okay, so going back dun sa how to activate. Yan. Siyempre, kailangan natin yung card. Kasi ang importante dun sa pag-activate ng card is yung virtual account number, which is nasa likod ng card. Yan. And then, sa pag-nominate naman ng PIN, may option dyan. Pag nag-activate na kayo, meron kayong option doon na mag-nominate kayo ng bagong PIN para sa inyong card. Yan. So, napakadali lang mag-activate ng card, guys. Huwag kayong mag-alala. Alright, so saan naman natin magagamit itong GCash card na to? Pag wala tayong card, di ba nagpapa-cash out tayo sa mga stores, mga outlets, ganyan, sa mga authorized outlets. Pero pag meron kayong GCash card, pwede na kayo mag-withdraw sa mga ATM. And then, yung charge niyan, if tatanungin nyo, around 15 to 20 pesos. Depende po sa pag-withdrawhan yung bank. Yan. So, ang pinakamura na na-try ko is Land Bank at saka Producers Bank. And isang ina-advertise ni GCash, hindi ko sure kung tama yung word kong advertise, but mas madaming magagamitan yung Visa card. For example, sa abroad, mas madaming countries na pwede na siyang paggamitan kaysa doon sa MasterCard before. Okay, so ito nga pala yung dating GCash card, guys. Okay, so ito yung itsura ng dating GCash card. At ito naman yung bago. Yung tinatakpan ko dito, guys, nandyan yung pangalan. Siguro parehas tayo ng question iniisip. Magagamit ko pa kaya yung dating MasterCard ko? Valid pa to hanggang 2027. Yan. Valid pa siya hanggang 2027. And itong bagong card naman is hanggang 2028. Si GCash, guys, yung account natin sa GCash, pwede siyang magpa-add up to 3 cards. So, this one, yung isa is activated pa, and then trinay namin na i-activate din yung bagong GCash card, which is yung Visa, and na-activate din siya. So, meron na akong 2 cards sa aking GCash account. Ayan. So, sa mga nagtatanong po, ayan, pwede pong activate yung GCash card, MasterCard, at yung Visa card at the same time. So, magagamit niyo pa rin siya. And sinabi din ni GCash dyan, so ipapakita ko din dyan sa screen, ang sabi niya is, pwede pang magamit itong MasterCard hanggang sa expiration date niya. Yan. So, hindi pa nila to tatanggalin. Halos parehas lang naman sila, guys. Well, technically parehas naman to. Magkaiba lang, Visa yung isa MasterCard. Pero pag nag-withdraw ka naman sa bangko, parehas din lang naman. So, wala naman sila ganong malaking difference. Ito lang yata kasi Visa, guys, is mas magagamit siya abroad kaysa itong MasterCard. Yun yung sa pagkakalam ko. Correct me if I'm wrong. Kaya, if you have any further clarifications about this, since hindi mo na pumupunta abroad, you can comment down below para may share din natin sa iba. Ayan. So, yun lamang for today's video, guys. Thank you so much for watching. Again, sana maka-order kayo ng GCash card. Ang daming gusto mag-order ng GCash card. Kung pwede ko lang kayong bilhan, bibilhan ko na rin kayo. Ang dami po nagko-comment sa dati kong video kasi syempre grade out nga kasi yung MasterCard, hindi makapag-order, ganyan. So, I understand. But then, antayin lang natin, i-release din siguro talaga yan ni GCash. Syempre, lahat naman gusto niya kasi may bayad din naman to, hindi naman to libre, di ba? Alright, so that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. Sana nakatulong ulit tong video na ito. And you can always check other videos on my channel as well. Don't forget to subscribe. Syempre, like this video. Share if you need to. Please follow me on my Facebook page as well, Jess Basics. I'll put the link in the description box. Follow me on my Instagram too. And see you on my next video. Bye-bye!